Ang pag-uusapan natin ngayon sa video na to is tungkol kay Adan at Eva. So babasahan ko kayo ng Bible verse and yung kwento kung paano nagsimula ang tao dito sa mundo. So sa Genesis Kabanata 15, iniligay ng Diyos na Jehovah ang tao sa hardin ng Eden para sakahin iyon at alagaan. Inutusan din ng Diyos na Jehovah ang tao, makakakain ka ng bunga mula sa bawat puno sa hardin hanggang sa masiyang ka. Pero huwag kang kakain ng bunga mula sa puno na pagkakaalam ng mabuti at masama. Dahil sa araw na kumain ka, mula roon ay tiyak na mamamatay ka. Pagkatapos sinabi ng Diyos na Jehovah, hindi mabuti para sa lalaki na manatiling nag-iisa. Gagawa ako para sa kanya na isang katulong na makakatuwang niya. At ang Diyos sa Jehovah ay patuloy na gumawa mula sa lupa na bawat mailap na hayop na parang at bawat lumilipad na nilalang sa langit, at dinala niya mga ito sa lalaki para malaman kung ano ang itatawag nito sa bawat isa. Ano man ang itatawag ng lalaki sa bawat buhay na nilalang, yun ang nagiging pangalan nito. Kaya pinangalanan ng lalaki ang lahat ng maaamong hayop at lumilipad na nilalang sa langit at bawat mailap na hayop sa parang. Pero ang lalaki ay walang katulong na magiging katuwang niya. Kaya ang lalaki ay pinatulog ng mahimbing ng Diyos na Jehovah. Habang natutulog ito, kinuha ng Diyos ang isa sa mga tadyang ng lalaki at saka isinara ang laman sa ibabaw nito. At ang tadyang na kinuha ng Diyos na Jehovah mula sa lalaki ay ginawa niyang isang babae, at dinala niya ang babae sa lalaki. Pagkatapos sinabi ng lalaki, sa wakas, ito ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Tatawagin itong babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. So sa panahon na yon, nagbigay agad ng trabaho ang Panginoon kay Adan na pangalanan lahat ng mga nilalang na nakikita niya. Okay? So sunod na po tayo. Yan ang dahilan kung bakit iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at mamumuhay kasama ng kanyang asawang babae, at sila ay magiging isang laman. At nanatili silang hubad, ang lalaki at ang asawa niya, pero hindi sila nahihiya. So nung panahon na yon, si Adan at si Eva ay walang mga saplot, talagang hubad, and wala silang kamuwang-muwang o hindi sila nahihiya na nakahubad sila nung panahon na yon. And dito, nasasabi dito sa mismong Biblia na ang mag-asawa talaga kailangan talaga na bumubukod at hihiwalay sa ama at sa ina at mabubuhay sila ng iisa. At ang ahas ang pinakamaingat sa lahat ng may ilap na hayop na parang ginawa ng Diyos na Jehovah. Kaya sinabi nito sa babae, talaga bang sinabi ng Diyos na hindi kayo pwedeng kumain ng bunga mula sa puno ng hardin? Sumagot ang babae sa ahas, pwede kaming kumain ng bunga ng mga puno sa hardin, pero ang tungkol sa bunga ng puno na nasa gitna ng hardin ay hindi pwede. So sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng bunga mula sa punong iyon at huwag niyong hihipuin yon para hindi kayo mamatay. At ang sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Dahil alam ng Diyos na sa mismong araw na kumain kayo ng bunga mula sa punong iyon ay mabubuksan ang iyong mga mata at magiging tulad kayo ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Dahil dito nakita ng babae na ang bunga ng puno ay katakam-takam at magandang tingnan. Oo, masarap itong tingnan, kaya pumitas siya ng bunga at kinain iyon. At nang kasama na niya ang kanyang asawa, binigyan niya ito at kumain ito. Pagkatapos, nabuksan ang mga mata nila at nakita nilang hubad sila. Kaya pinagdugtong-dugtong nila ang mga dahon ng igos at itinali ito sa balakang nila. So nung kumain na sila nung pinagbabawal ng Panginoon, doon na sila nagkaroon ng
nalaman na hubad sila. Okay? At sa mahanging bahagi ng araw, narinig nila ang tinig ng Diyos na Jehovah habang naglalakad sila sa hardin. At ang lalaki at ang asawa niya ay nagtago sa Diyos sa Jehovah sa pagitan ng mga puno sa hardin. At paulit-ulit na tinawag ng Diyos na Jehovah ang lalaki at sinabi, "Nasaan ka?" Sa wakas sumagot siya, "Narinig ko sa hardin ang tinig mo, pero natatakot ako dahil hubad ako, kaya nagtago ako." Kaya sinabi ng Diyos, "Sino ang nagsabi sa iyo na hubad ka? Kumain ka ba ng bunga mula sa punong ipinagbabawal ko?" Sinabi ng lalaki, "Ang babae na binigay mo para makasama ko, binigyan niya ako ng bunga mula sa puno, kaya kumain ako." Pagkatapos sinabi ng Diyos na Jehovah sa babae, "Ano itong ginawa mo?" Sumagot ang babae, "Nilinlang ako ng ahas, kaya kumain ako." At sinabi ng Diyos na Jehovah sa ahas, "Dahil sa ginawa mong ito, isinusumpa ka sa lahat ng maaamong hayop at sa lahat ng maiilap na hayop sa parang. Ang tiyan mo ang ipanggagapang mo at kakain ka ng alikabok sa lahat ng araw ng buhay mo. At maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae at sa pagitan ng supling. Dudurugin ng supling niya ang ulo mo at susugatan mo ito sa sakong." At sinabi niya sa babae, "Patitindihin ko ang kirot ng pagdadalang tao mo. Mahihirapan ka sa panganganak. At magiging labis-labis ang paghangad mo sa iyong asawa at pamumunuan ka niya." At sinabi niya kay Adan, "Kahit inutusan kita, huwag kang kakain ng bunga mula sa punong iyon. Pinakinggan mo pa rin ang asawa mo at kumain ka nito. Kaya sumpain ang lupa dahil sa iyo. Sa lahat ng araw ng buhay mo, maghihirap ka bago makakuha ng bunga mula rito. Tutubuan ito ng mga damo at matitinik na halaman at kakainin mo ang mga pananim sa parang. Pagpapawisan ka at maghihirap bago makakuha ng pagkain hanggang sa bumalik ka sa lupa dahil dyan ka kinuha. Ikaw ay alabok, kaya sa alabok ka babalik." Pagkatapos ito, pinangalanan ni Adan ang asawa niya na Eva, dahil siya ang magiging ina ng lahat ng tao. At si Adan at ang asawa niya ay ginawa ng Diyos sa Jehovah ng mahahabang damit na yari sa balat ng hayop para damtan nila. Pagkatapos sinabi ng Diyos sa Jehovah, "Ang tao ay naging tulad natin na nakakaalam ng mabuti at masama. At ngayon para hindi siya kumuha ng bunga mula sa puno ng buhay at kumain ito ng mabuhay magpakailanman. Dahil dito pinalaya siya ng Diyos na Jehovah sa hardin ng Eden para sakahin ang lupa na pinagkunan na sa kanya. Pinalayas ng Diyos ang tao sa silangan ng hardin ng Eden at naglagay sila ng kerubin na nagliliyab ng espadang patuloy na umiikot. Ginawa niya ito para mabantayan ang daan papunta sa puno ng buhay." So, dito muna yung matatapos yung ating pagbabasa ng Biblia. So, dito nagsimula kung dito rin unang nagkasala ang tao na si Adan at si Eva. At kung mapapansin po ninyo dito sa Biblia, dahil hindi sila sumunod sa Panginoon, doon na nagsimula yung mga paghihirap. Katulad ni Eva, mahihirapan siyang manganak. Si Adan naman, bago niya makuha yung mga bunga, kailangan niya munang paghirapan at pawisan. Kumbaga, hindi magiging madali ang buhay. Naisip ko lang habang binabasa ko tong Biblia na to, what if si Adan at si Eva ay sumunod sa Panginoon? Tingin ko ang tao hanggang sa kasalukuyan na to ay hindi maghihirap. Nasa paraiso tayong lahat. Yun ang tingin ko. And syempre, bago matapos ang video na to, gusto ko lang na malaman ninyo na kapag sumusunod tayo sa Panginoon, hindi tayo maliligaw ng landas. Nasa tamang daan tayo at magkakaroon tayo ng masaganang buhay.
kapag sinunod natin ang lahat ng utos ng Panginoon. Alright? So hanggang dito na lang muna guys yung ating video, and maraming salamat ulit. So kung nagustuhan mo yung mga ganitong klase ng content, i-follow nyo lang ako para makakuha pa kayo ng mga susunod pa na gagawin natin mga content regarding sa Biblia at regarding sa ating Panginoon. Okay? So hanggang dito na lang guys, maraming salamat, and God bless po sa ating lahat.